Labis ngang nag-alala itong si RJ. Dumating na nga sa punto na hindi siya nakakatulog ng gabi. Napansin nga ni Joey ang tela pagkabalisa ng kanyang ama. Napansin din ito na tela ng lalalim ang kanyang mga mata. Halatang hindi na nga siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Sinabi niya kung okay lang ba daw ang kanyang ama dahil tela namumugtaw ang kanyang mga mata. Sinabi naman ni RJ na hindi na nga siya mapakali at hindi niya maiwasang mag-alala ng gusto lalo alam niya na nasa binggit ng kapahamakan itong si Lynette sa mga kamay ni Carlos. Dito na may isiningit ni Zoe na mabuti pa umuna daw ay kay Tita Lynette niya ay nag-aalala siya ng gusto, hindi kagaya nitong sa kanyang inang si Myra. Galit si RJ dito sa kanyang anak na si Zoe. Sinabi niya na huwag niyong dalhin doon ang usapan dahil iba naman daw ang sitwasyon nila nitong si Myra. Dahil si Myra nung malaman niya na nakulong siya ay nakatulog na siya ng mahimbing sapagkat ang kanyang ina nga ay punong-puno ng kasamaan at natahimik siya nung nasa loob ito ng kulungan. Ngang nagawa itong si Zoe dahil kahit anong gawin niya ay wala nang pakialam ang kanyang amang si RJ dito sa kanyang inang si Myra at wala ngang natitirang pagmamahal pa itong si RJ sa kanyang ina. Kaya na lang isiningit na nga lang niya itong si Harry na maging ito daw si Harry ay hindi na rin makokontak. Kaya naman labi siyang nag-aalala ng gusto. Sa kabilang banda, hindi na nga nakontrol ni Carlos ang kanyang sarili lalo't nung nakainom siya. Hindi niya napigilan na nasaktan na nga pala niya itong si Harry at nakokonsensya siya nang makita na nga niya na walang malay itong si Harry at nakabulagta na nga sa sahig. Dito nga ay agad niyang binuhat itong si Harry at doon na nga sa kulungan ni Lynette itinabi niya at dito'y kanya na nga ang iginapos, wala na siyang choice dahil maging si Harry ay kumukontra na nga sa mga desisyon niya. Hindi na maganda ang kanyang mga pinagagawa. Nararapat na palayaan niya itong si Lynette lalo't wala nga siyang karapatan dahil hindi void ang kanilang kasal sapagkat alam na rin ni Lynette na hindi nga sila totoong mag-asawa. Gulat itong si Lynette nang makita nga kaawa-awang sitwasyon nitong si Harry. Sinabi niya na napaka-demonyo talaga nitong si Carlos dahil kahit ang kanyang anak na si Harry ay nagawa na nga niyang saktan. Sinabi naman ni Carlos na wala siyang choice kundi gawin ang mga bagay na iyon. Sinabi niya na ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay kinakalaban siya. Kaya naman nagawa nga niyang itali ito at igapos na lamang. Subalit nag-disagree nga itong si Lynette at sinabi niya na wag siyang matawag ng asawa sapagkat alam na niya ang katotohanan. Sinabi na kasi ni Harry sa kanya ang katotohanan na kasal na sila ni Irina bago pa man sila kinasal. Nawa umano siyang isang another woman. Sinabi naman ni Carlos na parehas lang umano sila nitong si RJ dahil ganun din naman daw ang naranasan niya. Ngunit may mangot at naggalit ng gusto itong si Lynette sa kanyang mga sinabi. Hindi sila magkaparehas sapagkat si RJ ay matinong tao at umaako sa kanyang mga kasalanan at kailanman hindi siya naging kagaya ni Carlos na nananakit maging sa anak sapagkat ni kailanman hindi sinaktan ni RJ ang kanyang mga anak. Masakit nga na katotohanan na nabigo si Harry sa inaakala niya na napakabuti ng kanyang ama at inuudulo pa naman niya ito. Subalit ang katotohanan na nagawa siyang nasaktan nito. Sa kabilang banda, bumaba nga itong si Carlos at dito niya nakita ang cellphone nitong si Harry. Agad niyang inilock ang cellphone nang makita nga na itong si Annalyn ay kumukontak na nga dito kay Harry. At nang may kumakatok nga, ito'y pinagbuksan at dito nga niya nakita itong si Arman na may mga dalang pagkain. Dito na nga sinabi ni Arman na marami siyang mga gulay at prutas na bagong pitas galing sa kanyang ina. At naisipan nga niya na dalhan ito nga si Ma'am Ganda dahil naawa siya sa kalagayan nito. Nais pa nga sanang pumasok ni Arman sa loob subalit humarang bigla itong si Carlos. At agad na naalala ni Carlos ang cellphone at inabot nga dito kay Arman at sinabing sa kanya. Tuwang-tuwa naman itong si Arman, wala siyang kamali-malay
Meron na ngang hindi magandang nangyayari. At dahil nga napasa kamay na nga ni Arman ang cellphone, posible ngang malolocate na nga ni Annalyn ang signal ni Harry at ang location.